Nagpapatuloy po tayo sa ating maiksing series, pangalawang mensahe po sa tatluhang mensahe tungkol sa Kapaskuhan na nagmumula sa Old Testament. Kadalasan po, ang mga pagsesermon tungkol sa Pasko ay hinahango mula sa Bagong Tipan, lalo na sa mga ebanghelyo, sa mga Gospels. Kaya kakaiba ng konti kung ating hahanguin ang ating mensahe tungkol sa Pasko sa Lumang Tipan. Ngunit ito ay patunay lamang, mga kapatid, na ang ating Diyos na ating sinasamba, ang ating Diyos na ating tagapagligtas, ay meron ng plano para sa ating kaligtasan mula pa sa umpisa, mula pa sa Old Testament. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang tanda ng tagapagligtas. Ang tanda ng tagapagligtas. Hindi po matanda ang tagapagligtas. Hindi po. No? Ano ang tanda? Palatandaan. The sign for a Savior. The sign of the Savior. No? Yun po ang ating mensahe. Scripture reading po natin, binasa natin kanina ay verses 10 to 17 ng Isaiah chapter 7. Pero titignan po natin ng mas madiin po siguro ang verse 14. Yan pong talatang pag-aaralan natin sa araw na ito ay isa sa mga dakilang propesiya tungkol sa pagdating ng ating tagapagligtas. Napag-aralan na natin last week yung unang ebanghelyo. Sabi nga ng mga theologian, the proto-evangelium, the first gospel, no? Sa Genesis chapter 3 verse 15, kung saan ang propesiya ng Panginoon ay magkakaroon ng offspring, ang babae, magmumula sa lahi ni Adan at ni Eva, na siyang dudurog sa ulo ng ulupong. Alam niyo po yung ulupong? Hindi niyo alam yung ulupong, no? Serpent, no? Yung po unang pangako ng victory ng ating Panginoon over Satan. Genesis chapter 3 pa lang po. Meaningful po yun kasi Genesis chapter 3 verse 6 ay doon po ang record ng fall, yung pagkakasala ng sanlibutan sa pamamagitan ng ating federal head na si Adam. At mula noon, nagkaroon na ng bahid ng pagkakasala o sinful nature ang lahat ng nagmula sa kanyang mga salinlahi. At lahat ng tao ay nagmula lahat kay Adam at kay Eve. Yan pong katotohanan na yan ay tinrace sa Bible mula sa Genesis 3, Genesis 5, Genesis 9, Genesis 10. Makikita nyo may mga genealogies. No? Kaya pag umpisa ng New Testament, ang umpisa niya genealogy pa rin. Para makikita natin ng duktong ng lahat ng salinlahi ng tao, magmula pa kay Adam at kay Eve. Yung pangako po na yun, ang unang ebanghelyo. Ang isa sa mga talatang propesiya tungkol sa pagdating ng ating tagapagligtas ay itong ating pag-aaralan ngayong hapong ito. Sinulat ito sa pamamagitan ng propetang si Isaiah. Si Isaiah po ay nabuhay before the exile. Ang tawag po sa kanya, pre-exilic prophet. Isang propeta na tumanggap ng mensahe mula sa Panginoon bago nag-exile ang Juda at ang Israel. In fact, ang kanyang mga propesiya ay malungkot, nakakatakot, sapagkat propesiya ng paghatol o judgment ng Panginoong Diyos sa kanyang bayang Israel dahil sa kanilang hindi pagsunod.
patuloy po sa kasaysayan ng sangkatauhan ang tigas ng ulo ng mga tao na tunay ngang may bahid na ng sinful nature. Kaya po, kinailangan dumating ang tagapagligtas. Ngayon, ang Isaiah po mahabang aklat. Meron siyang 66 books. No? Sinulat po itong Isaiah mga 700 years before Christ. So itong hula na ito, tungkol kay Kristo, ay ibinigay niya 700 years before Christ. Hindi tayo dapat magtaka noon kasi yung prophecy ng Genesis 3:15 ay ibinigay ng Diyos 6,500 years before us. Pero 4,500 years before Christ. So, napakahalaga ng kanyang propesiya. 66 books, yung first 40 books ay maraming mga judgment, no? Yung susunod na mga libro hanggang sa katapusan, marami namang pagpapala na ipinapangako. At yung chapter na ating titignan ngayon ay merong kwento. So para natin maunawaan kung ano talaga ibig sabihin ng talata, kailangan nating intindihin yung kwento. Ang kalapit na konteksto nito ng Isaiah 7:14 ay ang bantang pagsalakay ng Syria at Israel sa Juda. Pagkatapos po ni David at ni Solomon, yung pong bansang Israel ay nahati. 10 tribes po, naging Northern Kingdom. 2 tribes, Southern Kingdom. Ang tawag sa Southern Kingdom, Judah. Dahil siya po ang pinakamalaking tribo. Ang kasama ni Judah, Benjamin. Ang tawag sa Northern Kingdom, Israel o Ephraim. So, ang nagbantang sumalakay sa Judah ay ang Syria, nasa north ng Ephraim, at nasa south ang Judah. So, merong bantang pagsalakay sa Judah. Makikita natin yon sa chapter 7, verse 1. Tignan po ninyo yung mga Biblia. In the days of Ahaz, no? Englishin na lang po natin yung pangalan niya, no? Kasi sa Tagalog, masangsang po no? Ahaz, no? Pagka binagkas, actually sa Hebrew, ang talagang pronunciation Ahaz, no? Pero parang ahas no? Pero may pagka-ahas po talaga itong taong to. In the days of Ahaz, the son of Jotham, son of Uzziah, king of Judah, Rezin, the king of Syria, and Pekah, the son of Remaliah, the king of Israel, came up to Jerusalem to wage war against it, but could not yet mount an attack against it. So meron pong banta. Sa 2 Kings chapter 15, verse 37, ganito po ang nasusulat. In those days, the Lord began to send Rezin, the king of Syria, and Pekah, the son of Remaliah, against Judah. Sa chapter 16, verse 5 ng 2 Kings, then Rezin, king of Syria, and Pekah, the son of Remaliah, king of Israel, came up to wage war in Jerusalem, and they besieged Ahaz, but could not conquer him. So may banta pa hong pagsalakay. Yung pong ibinigay na propesiya, yun po ang konteksto niya. No? So nagbigay ng prophecy ang Panginoon through Isaiah na ina-address yung bantang pagsalakay sa Judah. At doon sa propesiya na yon, merong pansamantalang kaligtasan na sinasabi. Makikita natin yun sa chapter 7, verses 3 to 4. Ang sabi doon, and the Lord said to Isaiah, go out to meet Ahaz, you and Shear-Jashub, pangalan po ng anak niya, your son,
Ang ibig sabihin po ng Shir Jashub, a remnant shall return. Maganda pong maunawaan yung ibig sabihin ng pangalan kasi meron pong pahiwatig yon na hula o propesiya. Go out to meet Ahaz, you and Shir Jashub, your son, at the end of the conduit of the upper pool on the highway to the washer's field. And say to him, be careful, be quiet, do not fear. So alam ng Diyos na siya'y sasalakayin. Siyempre, inalaw ng Panginoon eh. No? Be careful, be quiet, do not fear, and do not let your heart be faint because of these two smoldering stumps of firebrands. Smoldering stumps, parang cigarette butts. No? Wala na po silang ningas. Wala na pong bisa. No? Of these two smoldering stumps of firebrands at the fierce anger of Rezin and Syria and the son of Remaliah, sabi niya, do not be afraid. Alam ko na sinasalakay ka, but do not be afraid. In fact, sabi pa nga niya sa verses 7 to 9, thus says the Lord God, it shall not stand, and it shall not come to pass, for the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin, and within 65 years, Ephraim will be shattered from being a people, and the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is the son of Remaliah. If you are not firm in faith, you will not be firm at all. Sabi niya, huwag kang matinag. You can be firm in faith, dahil in 65 years, wala na yan dalawang bansa na yan. Ba? Magandang pansamantalang kaligtasan. Gayon din ang sitwasyon ng bayang Israel nung dumating si Kristo Jesus. Sila ay sakop ng isang foreign power, the Empire of Rome, at sila ay parang napapailalim sa kanilang administrasyon. Dahil doon, sila hindi malaya. Dahil doon, laging may banta na sila ay tapusin. In fact, nung nabuhay ang ating Panginoon, wala pang 40 years after Him, ay dinestroy o dinistruct ni Emperor Titus Vespasian yung buong Israel, yung buong Jerusalem. AD 70 nung mangyari yun. So, meron ding banta sa buhay ng bayang Israel nung dumating si Kristo Jesus, katulad ng banta sa bayang Juda nung panahon ni Ahaz. Ngayon, bakit importante yon? Kasi yung ating pong teksto ay merong ibinibigay na isang banal na palatandaan. No? Yung text po natin maiksi lang, therefore the Lord Himself will give you a sign, palatandaan. No? Behold, the virgin shall conceive and bear a son, kapanganakan. No? And shall call his name Emmanuel, kaligtasan. Palatandaan, kapanganakan, kaligtasan. Kung yan lang po ang naalala nyo sa mensahe ngayong hapong ito, pwede na po kayong matulog. No? Pero yan po ang outline natin. Isang banal na palatandaan. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Dito sa bantang ito ng Syria at ng Israel sa Juda, nagpasabi ang Diyos. Nagpasabi ang Diyos. Nabasa na nga natin sa chapter 7. Di ba? Verses 3 to 4, verses 7 to 9, tapos verses 16 to 17 na merong mangyayaring destruction. Ang una pong phase is hindi matutuloy ang pag-atake ng Israel at Syria. Sila po ay masasawata. 734 BC, ibinigay ni Isaiah yung prophecy. Sabi niya dito, ni hindi tatanda yung bata na ipanganganak na isang sign, hindi tatanda, hindi makakakilala ng tama o mali, at ang dalawang ito ay mawawala.
722 BC, wala na po yung dalawa. Pero meron din siyang sinabi sa verse 16 to 17 of chapter 7. For before the boy knows how to refuse the evil and choose the good, the land whose two kings you dread will be deserted. The Lord will bring upon you and upon your people and upon your father's house such days as have not come since the day that Ephraim departed from Judah, the king of Assyria. Yun naman ay hula sa Judah. Sabi niya, in 65 years, pati kayo mawawala. So, yung kanyang propesiya ng pagliligtas ay pansamantala lang. At ibang klase yung propesiya. Kasi meron siyang dalawang fulfillment sa kasaysayan. Bago kayong malito, kwento ko muna. Tingnan natin ang isang banal na palatandaan. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Ayaw humiling ni Haring Ahaz ng isang tanda dahil sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Sabi sa verse 10, and the Lord spoke to Ahaz, ask a sign of the Lord your God. Let it be as deep as Sheol or as high as heaven. Humingi ka ng sign from me. Bibigyan kita ng sign. Kasi meron akong magandang balita sa iyo. Sinabi na nga ni Isaiah, yung partial fulfillment. Hindi ka mapapahamak. Ask for a sign. Kaya sa sign na galing sa Diyos, dahil kahit kasing taas siya ng langit o kasing lalim ng impyerno, kayang ibigay ng Diyos. Yun ang ibig niya sabihin ng verse na yun. Let it be deep as Sheol or as high as heaven. Pero tignan niyo yung sagot ni Ahaz. Ahaz said, I will not ask, and I will not put the Lord to the test. Aba, parang nagpasabanal pa itong si Ahaz, no? Mukhang Ahaz siya talaga. No? Kasi sa Deuteronomy 6:16, may commandment ang Panginoon na do not test the Lord your God as you did at Massa. Sa wilderness po yun, kung saan sinubok ng Israel ang ating Panginoon. Sabi niya, do not test the Lord your God. Aba, sumisitas pa ngayon ng scripture itong si Ahaz. I will not put the Lord our God to the test. Pero actually, mga kapatid, I will not ask, sabi niya, I will not put the Lord God to a test. Alam niyo kung bakit? Kasi umasa na siya sa ibang magdadala ng rescue niya. Paano natin nalaman yun? 2 Kings, chapter 16, verse 7. Ang sabi doon, so Ahaz sent messengers to Tiglath-Pileser, king of Assyria. Assyria po isang malaking-malaking bansa north of Syria and Israel. No? Asia Minor po ngayon, Turkey po siya ngayon. I am your servant and your son, sabi ni Ahaz kay Assyria. So ito si Ahaz, itong Judah, andito si Assyria, malaking-malaki, andito si Syria at si Israel. Si Ahaz humingi ng tulong dun sa mas malaking Assyria. Sabi niya, I am your servant and your son, come up and rescue me from the hand of the king of Syria and from the hand of the king of Israel who are attacking me. At alam niyo kung ano pang ginawa niya? Kinuha niya yung silver and gold ng templo, ibinigay niya sa king of Assyria, kumuha siya ng isang disenyo ng isang altar sa Damascus, at kanyang ginawang altar sa templo ng Jerusalem. Mahigpit na ipinag-uutos ng Diyos ang disenyo ng altar sa templo. Pinalitan niya. Dahil umaasa siya sa ibang kalakasan. Kaya siya hindi humingi ng sign. Siguro, guilty siya. Kasi humingi na siya ng tulong sa iba. So, ang Panginoon na ang nagbigay ng tanda, ng sign para sa House of David. Isang lalaking sanggol mula sa isang birhen.
verses 13 to 14. Basahin natin yung verse 13. And he said, "Hear then, O house of David." Okay, Ahaz, ayaw mong humingi ng tanda. Gets ko. Kasi alam naman ni God na humingi na siya ng tulong sa Assyria. Wala namang hindi alam ang Diyos, di ba? So alam niya. So okay, ayaw mong manampalataya sa akin, mas gusto mo pang manampalataya sa mas malaking hari, okay. Kahit na ako ang pinakamalaking hari sa lahat, umaasa ka doon sa human king, okay, sabi niya. Kaya in-address niya dito sa verse 13, sabi niya, "Hear then, hear therefore." Kung ayaw mong makinig sa akin, Ahaz, "Hear therefore, O house of David." Sino yung in-address niya dito? Mas malawak. Hindi lang si Ahaz, kundi ang buong pamilya at tahanan sa alinlahi ni David, O house of David. Is it too little for you to weary men, that you weary my God also? Meron pong magandang interplay ng mga pronoun, no? Sabi niya dito, is it too little for you, singular, si Ahaz ang kausap niya, to weary men, that you weary my God also? Pero sa verse 14, therefore the Lord Himself will give you a sign. Plural. Bakit? Sino yung you na plural? Sino yung ina-address niya sa verse 13? House of David. Maraming hari yon. Maraming generations of kings. Yun na po ang kausap ni Isaiah. So hindi limitado sa panahon ni Ahaz yung prophecy. Kuha nyo? Importante yun, ha? Kasi yung interpretation natin ng prophecy ay nakasalalay doon sa you. That you weary my God, therefore the Lord Himself will give you a sign. Will give you a sign. Isang sanggol na mula sa isang birhen. At, sabi dito, pansamantalang kaligtasan. Tignan niyo verses 15, verse 15, tsaka 16. No? He shall eat curds and honey parang baby food po yun. No? When he knows how to refuse the evil and choose the good, for before the boy knows how to refuse the evil and choose the good, the land whose two kings you dread will be deserted. So ilang years old kaya yung boy? Meron kasing pinofesy na boy. Merong isang sanggol na ipapanganak sa isang birhen. Ngayon, kailangan natin maunawaan kung ano yung salitang ginamit for virgin dito. Therefore the Lord Himself will give you a sign, behold the virgin. Sa Old Testament po, lalo na sa Genesis, yung salitang virgin, ang ginagamit po, Bethulah. Dito po ang salitang ginamit, Alma. Ang ibig po sabihin nun, young maiden who has not been married. So, isang young maiden na hindi pa kinakasal, nung binigkas ni Isaiah itong prophecy nito, noong 734 BC, ay magkakaroon ng isang anak. Siyempre, in between the time of the prophecy tsaka yung panganganak niya, pwede siyang mag-asawa. Pwedeng hindi niya siya virgin, pero young maiden pa rin. Kasi very broad yung term na young maiden. Okay? So makikita nyo, kung dalawang fulfillment nitong prophecy na to, kay Ahaz, ang fulfillment ay through another child na ipapanganak sa isang young maiden na birhin pa nung sinabi yung prophecy, pero baka hindi na birhin nung siya yung nanganak. No? We have to allow for that. Kasi hindi po specific yung word na alma. Pero mga kapatid, nung translate ito sa Greek, ang ginamit na salita ay parthenos.
Sa Greek po, yung pong salita na yun, ang ibig sabihin virgin. At yung pong ginamit ni Matthew sa Matthew 1. Pero nauna po ako. Bagalan natin ng konti. Pansamantala lang yung kanyang kaligtasan. Kasi ang prophecy sa kanya, bago magkaroon ng malay, itong batang ito, sa Israel po, sa mga Hudyo, ang pagkakaroon ng malay ay pagdating ng 12 years old. So bago siya mag 12 years old, 734 BC, binigay itong prophecy na ito. 722 BC, wala na ang Syria, wala na ang Israel. So alam natin na na-fulfill ng partial itong prophecy na ito nung panahon na yon dahil in 12 years, yung kinatatakutan ni Ahaz na sasalakay sa kanya ay parehong nawala. Pansamantalang kaligtasan. Bakit ko sinabing pansamantala? Kasi yung verse 17, may balikwas ang Panginoon doon no? So sabi niya, the land whose two kings you dread will be deserted. Verse 16, the Lord will bring upon you, singular, yung you, hindi na plural, hindi na house of David. No? The land, the Lord will bring upon you. So ibig sabihin, si Ahaz. Si Ahaz ngayon ang kanyang tinutukoy. And upon your people and upon your father's house, such days as have not come since the day that Ephraim departed from Judah, the king of Assyria. So darating ang king of Assyria, siya ang magsasakop ng buong lupa in 12 years. So mawawala ang Syria, mawawala ang Israel, mawawala na siya ng threat. Hindi siya sasakupin ng dalawang bansang ito. But in 12 years also, sasakupin siya ng Assyria at kahit siya ay mawawala. So merong partial fulfillment. May pansamantalang kaligtasan. So ang tanda po ay isang lalaking sanggol mula sa isang birhen, verse 14, at pansamantalang kaligtasan ng Judah, verses 15 to 17. Pansamantala lang po. Ngayon, paano ko alam na mayroong partial fulfillment ito nung panahon ni Ahaz? Kasi sa chapter 8, sa susunod na chapter, ang palatandaan ay may bahagyang katuparan. Sa chapter 8, verses 3 to 4, ang sabi doon, so si Isaiah to saying, and I went to the prophetess. Ang sabi ng iba, ito daw ay yung asawa ni Isaiah. Hindi natin tiyak. Pero yun ang kaisipan ng karamihan. And I went to the prophetess and she conceived and bore a son. So anak ito ni Isaiah. So yung asawa niya na yon, nung binigay niya yung prophecy, virgin pa. Alma. Pero sa chapter 8 verses 3 to 4, nag-asawa na sila at siya ay nag-conceive ng isang son. Then the Lord said to me, call his name Maher-Shalal-Hashbaz. Ano kaya nickname nito, no? Bas. Siguro yun ang nickname niya. Ang ibig po sabihin ng pangalan niya, the spoil speeds and the prey hastens. Judgment po ang ibig sabihin ng pangalan niya. So alam natin na yung child na prophesy, parang may dalawang pangalan. Emmanuel, na marahil binigay ng kanyang ina. Kasi the virgin will bear a son and shall call his name Emmanuel. Yung wife, yung virgin, yung wife, ang nagbigay ng pangalang Emmanuel. Meron pa siyang isang pangalan kasi inutos naman ni God kay Isaiah to call his name Maher-Shalal-Hashbaz, the spoil speeds and the prey hastens, judgment. So merong Emmanuel, God with us, salvation, at merong judgment. Hindi ba nga merong gano'n nangyari kay Ahaz? Pansamantalang siya iniligtas, hindi siya pinasakop sa Syria at Israel, ngunit later on, in 12 years, siya mismo ay sinakop ng Assyria.
And then in 65 years, ang Syria, ang Israel, ang Judah, wala na. Nangyari po yon 667 BC. Naubos ang Judah ng Babylonia, no? Si Nebuchadnezzar, naalala niyo yung pangalan na yon? No? 586 BC, nung kanyang sinarado ang Jerusalem at in-exile ang lahat ng mga naroroon. But from 720, actually nag-umpisa ito 736 BC or 726 BC hanggang 586 BC, ang exile ng North Kingdom sa Assyria at ang exile ng South Kingdom sa Babylon. Ganun po nangyari. Within 65 years, ito pong prophecy na to ay nasunod. Pero meron siyang pansamantalang salvation, Emmanuel, at mas malawak na judgment, Maher Shalal Hashbaz. Yan po ang pinakamabuting paraan para maintindihan po ito. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kasi meron pong magsasabi sa inyo na, hindi si Kristo yan. Panahon lang yan ni Ahaz. Pero hindi na kumpleto. Hindi na kumpleto yung prophecy. Paano natin malalaman yun? Kasi ang talagang katuparan niya ay nasa Matthew chapter 1, verses 21 to 23. Anong sabi doon? She will bear a son. Si Mary ito. And si Mary, ayon dito sa Matthew 1, sabi dito, Matthew 1:18. When his mother Mary had been betrothed, engaged to Joseph, before they came together, virgin, she was found to be with child from the Holy Spirit. At sabi ni Matthew, so verse 23, verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Ano kaya yon? Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Anong prophet yon? Isaiah. Anong prophecy? Isaiah 7:14. Bakit natin alam na dapat nating asahan yung sinabi ni Matthew? Kasi yon ay galing din sa Holy Spirit na kino-confirm ngayon yung hula sa Isaiah 7:14. So alam natin na may fulfillment siya nung panahon ni Ahaz, at may fulfillment din siya nung panahon ni Jesus. Sapagkat nung panahon ni Ahaz, may bantang pagsalakay. Sa panahon ni Jesus, meron ding bantay na pagsakop ng Roma. So pareho ang konteksto, pareho ang prophecy, iba ang fulfillment. Kuha nyo? Okay. May exam tayo mamaya, ha? Kasi merong debate sa inyo kung ano-ano lang ang sabihin. So, tignan natin yung pangalawa. Isang banal na kapanganakan. Okay, masyado ako nagtagal doon. Kaya sinesenyasan na ako ng misis ko kanina. Na bilisan ko daw. Okay. Isang banal na palatandaan, nakita na natin. No? Ngayon, isang banal na kapanganakan. Behold, the virgin shall conceive and bear a son. The Alma, the young maiden, shall conceive and bear a son. Alam na natin na may partial fulfillment yun ng panahon ni Ahaz. Pero merong mas malawak na konteksto tayong kailangan isipin. May mas malawak na konteksto ang palatandaan na ito. At ito ay ang mga dakilang hula ng pagdating ng tagapagligtas. Alam na natin yung una, di ba? Genesis chapter 3, verse 15. I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head. Kausap niya dito yung serpent. He shall bruise your head. He will crush your head. Tatalunin ka niya. And you shall bruise his heel. Masasaktan mo siya. Pero tatalunin ka niya. Yun ang una. So, yun ay binigay sa offspring ni Eve. Magmumula kay Eve.
Pero ni-narrow down ng Panginoon. No? Paano niya ni-narrow down? Genesis 9:26. Genesis 9, tapos na yung baha. Tapos na ang flood. Ang kausap niya ngayon ay yung mga lahi na ni Noah. No? He also said, "Blessed be the Lord, the God of Shem, and let Canaan be his servant." Alam natin nangyari, nalasing si Noah, tapos nagkaroon sila ng konting aberya. No? Si Shem, ang isa sa mga hindi tumingin sa kay Noah, sa kanyang pagkahubad, no? Dahil siya nalasing. So may blessing si Shem. Sino si Shem? Kay Shem nanggaling lahat ang Shemites, Semites, anti-Semitism. Yun po ang root word, Shem. So mga Hudyo. So alam natin galing kay Shem. Genesis 22:18. Magmula si kay Shem. Sino nagmula kay Shem? Si Abraham. Makikita niyo yung salinlahi nila sa Genesis chapter 10. From Shem to Abraham. Si Abraham, binigyan ng pangako, "And in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice." So from Adam and Eve to Shem to Abraham. So alam natin nasa pamilya ni Abraham. Sa Matthew chapter 1 verse 1, sa genealogy ni Jesus, ang genealogy niya, he is the son of Abraham, the son of David. So galing kay Abraham, sa chapter 49 verse 10 ng Genesis, "The scepter shall not depart from Judah." So sa mga anak, sa mga apo ni Abraham, si Judah, doon magmumula ang Messiah. Sino yung inaatake sa Isaiah 7? Judah. Sinong iniligtas ng Panginoon? Judah. Bakit? Sapagkat sa Judah magmumula ang Mesias. Sino ang dinala sa Babylon? Judah. Sino ang bumalik sa Jerusalem from Babylon? Judah. Nakikita niyo yung pattern? Preserve ng Panginoon. Bumalik sila sa Jerusalem. Kasi merong hula kay Isaiah. Isaiah 9:6. "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Sabi sa Isaiah 11:10, "In that day, the root of Jesse." Sino si Jesse? Si Jesse, galing kay Obed, na galing kay Boaz, na galing kay Salmon at kay Rahab. Naalala niyo si Rahab sa kwento ng Joshua? So ngayon, alam na natin na magmumula ang Mesias kay Shem, kay Abraham, kay Jacob, kay Judah, kay Jesse. Sino si Jesse? Tatay ni David. Ayan na, lapit na natin, no? Micah 5:2. Saan siya ipapanganak? "But you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah." Yun na naman. "From you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient of days." Sino yung ancient of days? Si God. Ito na, ang mas malawak na hula. So yung pagkabuntis ni Mary ng walang pagtatalik ay nasa plano ng Diyos. At yun ay gawa ng Diwang Banal. Nakita natin na siya ay virgin sa Matthew 1:18. Sa Luke 1:35, ipinapaliwanag doon kung paano siya nagdalang tao na siya ay virgin. Medyo kailangan dito PG-13, no? Mga bata, takpan ng tenga. Okay? Yan, nakakaintindi na yan. No? Ang mga baby galing sa pagtatalik ng lalaki at babae.
Pag walang pagtatalik, walang baby. No? Kung minsan, pag ang lalaki at babae ay barren, or sa lalaki, baog, no? Hindi rin sila magkaka-baby. Si Abraham, baog. Si Sarah, barren. Pero nagka-baby sila, paano? Ang Diyos ang gumawa ng paraan. Diba? Si Elkanah, hindi siya baog. Si Hannah, barren. Hindi sila pwede magkaanak. Pero nagkaanak sila. Sino? Si Samuel. Di ba? Si Pastor BJ baog. Si Bebet barren. Pero meron kaming anak na Benjamin. Kung kayang gumawa ng Diyos sa mga taong ordinaryo, kaya niyang gumawa sa isang birhen. So, paano nangyari? Luke 1:35, and the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Ayan na. Ito na yung Isaiah 7:14 na fulfillment. Nangyari sa panahon ni Jesus na sinasakop din ng Roma na naghihintay ng isang tagapagligtas. Ang sabi sa Galatians 4:4, when the fullness of the time has come, God sent forth His Son, born of a woman, to redeem those who are below the law. So itong plano ng Diyos magmula pa sa Genesis, through Adam, through Shem, through Abraham, through Jacob, through Judah, through Jesse, through David, through Jesus. Ang ating pong salvation, hindi basta-basta ang ginawa ng Panginoon. Pinlano niya bago pa nag-umpisa ang lahat. Hindi ko alam sa inyo, kung di kayo maiiyak doon sa katotohanan na iyon. Bakit niya gagawin yun? Para sa atin na makasalanan. Bakit nga? Alam niyo, ang pagiging birhen ni Mary ay kinakailangan upang hindi mabahiran ang makasalanang kalikasan ni Adam si Jesus. Kasi ang sabi ni Pablo sa Romans 5:12, therefore, just as sin came into the world through one man, sino yun? Si Adam. And death through sin. So death spread to all men because all sinned. So kung ang seed ay galing kay Adam, ang anak ay may bahid ng kasalanan. Eh hindi galing kay Adam. Ang babae hindi nagbibigay ng seed. Ang babae siya lang ang sisidlan. Sa lalaki nagmumula ang seed. Pero dito, si Mary bore a child. Ang pangako sa Genesis 3:15 is the seed of the woman. Walang seed ang woman. The seed of the woman. Kaya doon pa lang alam na natin na gagawa ng milagro ang Panginoon upang ang babae ang magdala ng isang anak ng Diyos na mula sa gawain ng diwang banal. Sabi sa Romans 5:17, for if because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Kailangan po siya maging walang bahid ng kasalanan. Kasi siya ay magiging spotless Lamb of God na magiging sacrifice, substitutionary atonement para sa atin. Siya ang ating substitute. Kailangan perfect siya. Walang kasalanan. At tunay nga na siya ay walang kasalanan. Ayon sa Hebrews 4:15, He was tempted in every way, yet was without sin. Kailangan siya maging perfect sapagkat ang kaysa isang tatanggapin ng Diyos na sakripisyo para sa ating kasalanan ay yung walang kasalanan din.
Yung walang bahid ng kasalanan. So, kailangan siyang walang sala. So, kailangan yung virgin birth. Maraming mga Kristiyano hindi naniniwala sa virgin birth. Kasi imposible nga. Pero sa Diyos, nothing is impossible. Nothing is impossible. In fact, sabi ng angel kay Mary, for nothing will be impossible with God. Luke 1:37. So, alam na natin yung isang banal na palatandaan, isang banal na kapanganakan, at yung kapanganakan na yon ay isang banal na tagapagligtas. And shall call his name Emmanuel. Ang kahulugan ng pangalan na ito ay God with us. In fact, sa tamang order of words, with us, God. Emmanuel. Yung L is God. No? So, ang tamang pagkakabigkas ay with us, God. Ang emphasis ay nasa with us. Ngayon, kung kilala niyo ang Diyos, siya ay banal. Tayo ay makasalanan. Therefore, God cannot be with us. Ang tanging paraan for God to be with us is if we are in Christ. Kung tayo'y na kay Jesus, then ang Diyos ay kasama natin. Kung tayo'y wala kay Jesus, then ang Diyos ang kalaban natin. With us, God. Yun ang ibig sabihin ng Emmanuel. So, marami pong Pilipino na ang pangalan Emmanuel. Di ko alam kung meron sa inyo dito na ang pangalan Emmanuel. Meron ba? Meron? Wala. Meron tayong pastor, pastoral apprentice, si MM. Emmanuel siya. No? Ang pangalan niya, with us, God. God with us. Isang banal na Diyos with sinful men. Paano nangyari yun? Dahil kay Kristo Jesus, nabuhay siya ng walang sala, namatay na walang kasalanan. At dahil doon, God is with us. Sabi sa Luke 1:31, and behold, sabi ng anghel kay Mary, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. Jesus means he saves his people. Hosea, Joshua. Ang Jesus po at ang Joshua is the same name. So si Joshua po ay parang type ni Jesus. Si Joshua ay parang savior ng Israel noong panahon niya. Ang ating Panginoon ang naging tagapagligtas ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. Ang ating Panginoon na tunay na Diyos ay naging tunay na tao. Saan natin mababasa to? Philippians chapter 2 verses 6 to 8. Who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. Hindi niya pinanghawakan, hindi niya kailangan hawakan sapagkat siya'y tunay na Diyos. He was in the form, in the morphe, in His essence, He was God. Sa kanyang naturalesa, sa kanyang kalikasan, siya ay tunay na Diyos. Hindi niya kailangan i-prove, hindi niya kailangan panghawakan. Though He was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself by taking the form of a servant. Form of God, morphe. Form of a servant, morphe din. Siya ay naging tunay na alipin. Siya na tunay na Diyos. And being found in human form, form na naman. Yung salita doon, schema. Iba. Yung morphe, essence, kalikasan. Yung schema, drawing.
As in schematic. Drawing lang. Pansamantalang form. He was in the form, a human form. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Doon lang sa verse na yun, makikita natin ang kanyang obedience. He humbled himself, becoming obedient. Sinunod niya lahat ng requirements ng batas. Siya ay perfect. Siya ay walang sala. At siya ay namatay sa krus. Ang nararapat lang mamatay doon ay mga makasalanan, ngunit siya ay walang sala. Datapwat siya ay namatay para sa mga makasalanan. Sino yun? Tayo pong lahat. Tayo pong lahat. At dahil dito, siya ang tanging walang salang alay para sa ating kaligtasan. 1 Timothy 2:5, For there is one God, there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Kaya ako po sinestress ito sapagkat sa ating kultura merong mediatrix. Yung sisidlan na ginamit ng Diyos, sinasamba bilang isang mediatrix ng simbahang Romano-Katoliko. Hindi po totoo yun. Hindi po immaculate ang conception ni Mary. Hindi po siya inassume sa langit na parang Panginoon. Wala pong assumption si Mary. Mahirap nilang tanggapin yon kasi may dalawang eskwela, di ba? Yung nasa Green Hills, Immaculate Conception Academy. Yung isa nasa San Lorenzo, Assumption College. Both are not scriptural. She is not a mediatrix because there is only one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Siya lang po. Acts 4:12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Kaninong pangalan lang? Kay Jesus. Sa Genesis 3:15, siya yung seed of the woman. Sa Isaiah 7:14, siya yung Emmanuel. Ito ay pinatunayan sa Matthew 1:23. Kinote ni Matthew ang Isaiah 7:14. At sa Luke 1:35, kung papaano nagdalang tao si Mary as a virgin. So sa scripture, malinaw na malinaw mga kapatid, na bukod tangi ang ating tagapagligtas. Hinulaan ng Panginoon sa kanyang salita, magmula pa sa umpisa at hanggang siya'y lumabas sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Nabuhay na walang sala, namatay na walang kasalanan. Upang sa Kanya, tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. God is with us if we are in Christ. Kayo ba mga kapatid, natitiyak niyo ba na kayo'y nanampalataya na sa ginawa ni Jesus para sa atin? Hindi tayo naliligtas ng ginagawa natin, kundi ng ginawa na niya. Ganyan tayo maliligtas. Kaya gumawa ng napakagandang plano ng ating Panginoon upang hindi tayo umasa sa ating sariling mga gawa, kundi sa gawa na tapos na perpekto na ng ating tagapagligtas na si Jesus. Nagawa na niya. Jesus paid it all. All to Him I owe. Sin had meant a crimson stain. He made it white as snow. Ang Pasko ay paalala sa atin na may malinaw na plano ng ating Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. Genesis 3:15, Isaiah 7:14. Mula pa sa umpisa, mula pa sa mga propeta, meron ng paalala, meron ng plano ang Diyos para sa ating kaligtasan.
Mula pa sa ugat ng kasaysayan, inilahad na niya ang planong ito at isinagawa na niya na walang pagbabago. Walang makatatalo. Ito ang patunay na siya lamang ang buhay na Diyos. Kasi walang ibang Diyos ang nagbibigay ng propesiya at tinutupad niya ng 100%. Wala po. Wala po. Ang ating Diyos lang na buhay. Siya lamang ang buhay na Diyos at ang kanyang kaligtasan lamang ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Kayo ba ay nasa Kanya na? Kung hindi pa, tumawag lang kayo sa Kanya. Ang sabi sa Joel chapter 2, they who call upon the name of the Lord shall be saved. Inulit sa Acts chapter 2, they who call upon the name of the Lord shall be saved. Inulit sa Romans chapter 10, they who call upon the Lord shall be saved. Sabi ni Jesus, all that the Father has given me shall come to me, and I will in no way cast them out. Ang kailangan nyo lang gawin ay lumapit sa Kanya. Aminin na kayo'y makasalanan at hindi nyo kayang magpunta sa langit dahil sa inyong mabubuting gawa. Sapagkat wala tayong mabubuting gawa. At humingi kayo ng Kanyang kahabagan. Alam nyo, ang sabi ng Kanyang salita, kung kayo'y hihingi, siya ay magliligtas sa inyo. Tiyak, walang pasubali, walang duda, walang posibilidad na magkamali. Tayo lumapit sa Kanya, sapagkat kung tayo'y nasa Kanya, if we are in Him, then God is with us.